Nagtatapos sina Zamyatan at Perempuyan sa Antas 24. Nang suriin ni Zamyatan ang platform para sa kanyang pizza, labis siyang nabigo na makita na may mga taong kumagit at nagnakaw ng mga toppings. Sa isang pasilidad na tinatawag na Vertical Self-Management Center, mayroong isang napaka-espesyal na bilanggo. Mayroong 333 palapag na may butas sa gitna at ang pagkain ay ibinababa sa isang platform. Ang mga bilanggo ay may 2 minuto upang kumain ng pinakamaraming maaari bago umalis ang platform papunta sa susunod na palapag. Mas mababa ang kanilang kinaroroonan, mas kakaunti ang pagkakataon nilang makakain ng kahit ano. Kung sino man ang susubok na magtago ng pagkain para sa hinaharap, parurusahan sila ng administrasyon. Sa pagtatapos ng bawat buwan, ang mga bilanggo ay binabaligtad at ipinapadala sa iba't ibang palapag. Bawat bilanggo ay pinapayagang magdala ng isang bagay na kanilang pinili. Sa isang nakatagong bahagi ng gusaling ito, may mga bata na naglalaro sa isang kakaibang pyramid. Bago maipadpad sa kanilang mga selda, ang mga bilanggo ay isinasailalim sa interview at tinatanong tungkol sa kanilang paboritong putahe na idaragdag sa pagpipilian ng pagkain sa platform. Humiling si Zamyatan ng pizza at ipinaliwanag na maaaring mag-alala siya kung hindi niya ito makuha araw-araw, tulad ng pagkakataong sinindihan niya ang bahay ng kanyang mga magulang habang sila ay natutulog. Gayunpaman, alam ng tagapanayam na agad na pinagsisihan ni Zamyatan ng pagsimula ng apoy gamit ang kanyang sariling talambuhay at pinigilan ito. Samantala, sinabi ni Perempuyan na ang kanyang paboritong pagkain ay ang ham croquettes na niluluto ng kanyang ex para sa kanya at sumasali siya sa pasilidad dahil kailangan niyang magkaroon ng oras upang kalimutan ang kanyang ginawa. Sa huli, nagtatapos sina Zamyatan at Perempuyan sa Antas 24. Nang suriin ni Zamyatan ang platform para sa kanyang pizza, labis siyang nabigo na makita na may mga taong kumagit at nagnakaw ng mga toppings. Ang mga argumento mula sa itaas ay nagpapakita na ang mga bilanggo mula sa Antas 21 ay kumain ng pagkain na hindi kanila. Galit na galit, kinuha ni Zamyatan ng ilang manok at handa na sanang kumagit, ngunit siya ay nahadlangan ni Robespierre at ng kanyang kapwa bilanggo mula sa Antas 23. Lumabas na isang grupo ng mga bilanggo ang sumusunod sa isang sariling ipinataw na alituntunin na nagsasabing ang bawat tao ay maaaring kumain lamang ng putahe na kanilang pinili sa panahon ng interview o makipagpalitan sa iba ng kusa. Sa ganitong paraan ay lahat ay nakakain ng walang eksepsyon. Ang mga sumusunod sa alituntuning iyon ay kilala bilang mga loyalista at ang mga hindi sumusunod ay tinatawag na mga barbaro. Itinuro ni Robespierre na kung kakain si Zamyatan ng ibang bagay bilang ganti, ito ay magdudulot ng ripple effect at iiwan ng mga mababang antas na walang pagkain. Hindi nagmamalasakit si Zamyatan at handa na sanang kumagit, ngunit pinigilan siya ni Perempuyan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang croquettes. Kinabukasan, nagalit ang mga bilanggo mula sa Antas 21 sa mga patakaran at inanunsyo ni Robespierre na maaaring kailanganin nilang makipaglaban para sa kanilang pagkain. Agad na sinira ni Perempuyan ang kanyang kama upang makuha ang isang bar na maaari niyang gamitin bilang sandata. Sa oras na umabot ang platform sa kanyang antas, mayroong isang patay na lalaki narito. Pagkatapos, bumagsak sina Robespierre at isang lalaki mula sa 21 sa ibabaw nito habang ang isang babae mula sa itaas ay patuloy na sinasampal ang pagkain na nahulog sa kanyang antas, ayaw niyang maparusahan para sa isang pagkakamali. Ngunit ang kanyang antas ay nagsisimulang uminit at hindi nagtagal ay nasunog siya na nagdulot ng kanyang katawan na mahulog din sa platform. Habang patuloy na nakikipaglaban sina Robespierre at ang ibang lalaki, pinatay ni Perempuyan ng apoy gamit ang kanyang mga kumot, subalit patay na ang babae. Sinubukan niyang sumali sa laban ngunit mabilis na nahulog habang ang lalaki mula sa 20 ay na-knockout. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba ang platform, kaya't nagmadali sina Perempuyan at Robespierre na ihagi sa hukay ang lahat ng pagkain na nahulog sa kanilang antas. Mabilis na bumababa ang temperatura, ngunit salamat at naalis nila ang lahat ng pagkain bago sila nagyelo hanggang sa mamatay. Nang mawala na ang platform, nagpanik si Robespierre at umiyak habang napagtanto niyang patay na ang nasunog na babae. Sinubukan ni Zamyatan na aliwin siya at biglang nagalit si Robespierre, hinawakan siya sa leeg. Kailangan ni Perempuyan na sumigaw sa kanila upang pigilan sila. Ang walang malay na lalaki mula sa 20 ay nakatali at inanunsyo ni Robespierre na dadalhin niya ang katawan pababa sa mga antas upang hanapin ang mga pinili. Hindi naiintindihan ni Zamyatan kaya't ibinahagi ni Robespierre ang kwento. Ilang panahon na ang nakalipas, mayroong isang lalaki na nakilala bilang ang guro o ang Masaya. Siya ang nag-isip ng mga patas na patakaran sa pamamahagi ngunit walang nakakaalam kung siya ay buhay pa o talagang umiiral. Ipinadala ng guro ang isang mensahe ng pag-asa, sinabing siya ay nakaligtas ng isang buong buwan sa isang mababang antas nang hindi kumakain sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Nang sumunod na buwan, nagising siya sa pinakababa kung saan hindi kailanman umabot ang pagkain, kaya pinili niyang maging cannibal at pinakain ng mga nangangailangan gamit ang kanyang sariling binti. Ang mga kumain ng laman ng guro ay ang mga pinili, at mula noon, ipinalaganap nila ang mensahe ng guro tungkol sa pagkakaisa. Hindi naniniwala si Zamyatan sa kwento at sumigaw na hindi siya kumain sa loob ng 2 araw bago mawala ng ilaw. Hindi pinansin ni Robespierre ang pang-aalipusta at itinapon ang katawan ng nasunog na babae sa hukay. Habang nahuhulog ito, tumama ito sa mga gilid ng iba't ibang antas at nagsimulang mabasag ang katawan. Sa kalaunan, ang lahat ng mga piraso ay bumagsak sa ibaba, kung saan ang mga cannibal ay kumukuha ng mga ito upang pakainin. Kinabukasan, nagdala ang platform ng pizza na nais ni Zamyatan at sa wakas ay nakapagkain siya. Kumain si Robespierre ng kanyang putahe at itinapon ang pagkain ng mga patay na bilanggo sa toilet. Ipinaliwanag niya na ang arbitraryong pamamahagi ng natirang pagkain ay pabor lamang sa iilan at magdudulot lamang ng mas maraming away at karahasan. Pagkatapos, itinalaga ni Robespierre ang ilang mga putahe para kay Zamyatan at Perempuan na protektahan bago umalis sa platform kasama ang bilanggo. Nagsimula nang lumipas ang mga araw
araw at kumain sina Zamyatan at Perempuan ng kanilang sariling mga putahe. Itinapon nila ang mga natira upang maiwasan ang gulo, ngunit kapag walang nakatingin, kumakain din si Zamyatan ng kaunti. Bawat araw ay lalapit ang dalawa sa isa't isa at nagsimulang tumulong sa isa't isa sa mga intimate na bagay tulad ng pag-aalaga sa sarili at pagbabahagi ng kanilang pagkain. Upang mapanatiling abala ang sarili, nagdododol si Perempuan sa dingding sa pamamagitan ng pag-scratch nito gamit ang mga razor. Sa huling araw ng buwan, inimbitahan ni Perempuan si Zamyatan na mag-drawing din sa dingding. Gayunpaman, sinabi niya na mas interesado siya sa agham at inialay ang karamihan sa kanyang buhay sa pag-aaral ng matematika. Sumulat si Zamyatan ng isang equation sa dingding at ipinaliwanag na ito ang nagunjok sa kanya na tumigil dahil ang solusyon ay isang imahinasyong numero. Nakapagpasya siya na kung tatanggapin nila ang isang bagay na walang pisikal na realidad bilang wastong solusyon, hindi na siya makakapagtiwala muli sa matematika. Sa araw na iyon, iniwan niya ang kanyang trabaho sa universidad, ang kanyang pananaliksik, at iniwan ang kanyang pamilya upang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang sumunod na gabi, narinig nila na umabot ang pagkain sa antas 175 na hindi kailanman nangyari noon. Nagsimula ang lahat na magdiwang at humiling si Perempuan kay Zamyatan na sumayaw kasama niya. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, pumayag siya at nag-enjoy sila ng magkasama. Kinabukasan, natakot sina Zamyatan at Perempuan nang magising sila sa antas 180. Nang dumating ang platform, wala itong kahit anong pagkain. Lumipas ang mga araw at kailangang tiisin ng dalawa ang kanilang gutom. Muli, nagdododol si Perempuan sa mga dingding upang mapanatili ang kanyang atensyon. Ang napiling bagay ni Zamyatan ay isang lighter at patuloy niyang ginagamit ito upang sunugin ang kanyang mga damit para lamang sa kasiyahan. Sa kalaunan, nagsimula na rin siyang magkaroon ng mga paso sa kanyang balat at kinailangan siyang pigilan ni Perempuan. Bigla, sa mukha si Zamyatan ng napakaraming dugo na nagpakita na siya ay may sakit. Kasabay nito, may isang ulo na nahulog mula sa hukay. Ang mga boses mula sa itaas ay nag-anunsyo na may ilang mga pinili ang bumababa sa mga antas upang patayin ang mga barbaro. Patuloy na lumipas ang mga araw at nakatuon si Perempuan sa pag-aalaga kay Zamyatan habang ang mga tao sa ibaba nila ay nagsisimulang magmukhang payat. Patuloy ding nahuhulog ang mga bahagi ng katawan sa hukay, tila ang mga pinili ay patuloy na nakikipaglaban. May mga mensahe mula sa itaas na nagsasabing sila ay lumalapit na at may listahan ng mga barbaro na nais nilang hulihin, kabilang ang isang matabang lalaki mula sa 24 na kumain ng pagkain na pag-aari ng mga patay. Upang protektahan ng kanyang partner, sinabi ni Perempuan na dati silang nasa antas 74. Nang gabing iyon, nag-isip si Zamyatan tungkol sa interview. Sinubukan niyang sabihin na pumunta siya sa pasilidad dahil natatakot ang mga tao sa kanya, ngunit alam ng tagapanayam ang katotohanan. Tumigil si Zamyatan sa pag-aaral sa edad na 16, lahat ng kanyang mga ideya sa negosyo ay nabigo, itinaboy siya ng kanyang asawa at mga anak, at kahit ang kanyang mga magulang ay napagod na sa kanya. Ipinadala sila siya sa pasilidad upang makakuha ng disiplina. Nang magpasya siya na wala na siyang dahilan upang mabuhay at na hindi dapat parusahan si Perempuan sa pagprotekta sa kanya, ginamit ni Zamyatan ang kanyang lighter upang tapusin ang kanyang sarili. Umiyak si Perempuan habang pinapanood ang kanyang katawan na nahuhulog sa hukay. Sinusubukan ng mga tao sa mga mababang palapag na hulihin siya, umaasang makakuha ng karne, ngunit halos nasaktan din sila ng mga apoy kaya't binitiwan nila ito. Ang katawan ay bumagsak sa ibaba at ang mga cannibal ay naghihintay na mawala ang apoy bago kumain. Sa simula ng bagong buwan, nagising si Perempuan sa antas 51 kasama si Natalia, na pumili ng mga plum bilang kanyang pagkain at isang unan bilang kanyang bagay. Wala rin siyang isang braso. Nang dumating ang platform, nawawala ang mga plum, ngunit pinaniwala ni Perempuan si Natalia na sundin ang mga patakaran. Sa gabi, nag-hallucinate si Perempuan kay Zamyatan sa silid kasama siya. Ilang sandali pa, may isang ulo na nahulog mula sa hukay at nalaman ng mga babae na may isang pinili na kilala bilang si Dajan Bobby na pumapatay ng mga barbaro sa lahat ng dako. Sinasabi ng mga patakaran na tanging ang mga bilanggo na tuwirang nasa itaas ng antas na may barbaro ang dapat bumaba upang parusahan sila, ngunit sa susunod na dumating ang platform, tumalon pa rin si Natalia dito upang sumali sa laban. Nais ni Perempuan na maghiganti para kay Zamyatan, kaya nagpasya siyang sumama. Habang bumababa ang platform, parami ng parami ang mga bilanggo na sumasang-ayon na sumama sa kanilang layunin. Sa kalaunan, umabot sila sa isang antas na may barbaro na tinatawag na Oscar, na unang umatake at sinaksak ang isang tao sa platform. Isang malupit na laban ang naganap na nag-iwan sa lahat ng sugat at pasa. Matapos ang maraming suntok at sipa na napagpalitan, nagkunwari si Oscar na sumusuko lamang upang tumalon sa platform kapag ito ay aalis na. Isang galit na Natalia ang tumalon din at sinimulang bugbugin siya, kaya't dinala siya ni Oscar pababa at naghanda upang saksakin siya. Sa sandaling iyon, bumagsak si Perempuan sa platform habang huminto ito sa susunod na antas. Habang nililigtas ni Perempuan si Natalia, may isa pang bilanggo na tumalon kay Oscar at sinimulang pigilan siya. Sa kasamaang palad, nasaksak din ng lalaki, kaya't pumasok si Perempuan upang simulan siyang bugbugin muli. Nagsimula nang umiyak si Oscar at ipinaliwanag na wala naman siyang ginawang masama. Nasa pasilidad na siya ng higit sa 1 taon at kailangan niyang kumain ng kahit ano upang makabawi, nais lamang niyang mabuhay tulad ng lahat. Naawa si Perempuan sa kanya at pinayagan siyang makatakas sa platform, pinigilan si Natalia nang subukan niyang pigilan siya. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Natalia na siya ay nasa pasilidad na ng 6 na buwan. Nang dumating siya, ipinaliwanag ng kanyang kapwa bilanggo ang mga patakaran at pumayag siyang sundin ang mga ito kahit na hindi niya ito nakita na makatarungan. Ngunit ilang sandali pa, nakakita sila ng isang batang lalaki na namamatay at binigyan siya ng pagkain ng isang patay na bilanggo upang iligtas siya. Kinabukasan, dumating sina Dodge at Bobby upang parusahan sila.
Kinuha niya ang braso ni Natalia at pinatay ang kanyang kapwa bilanggo sa pamamagitan ng pagkakabit sa kanya sa ilalim ng platform, pinapayagan ng mga cannibal sa dulo ng hukay na kainin siya. Sa araw na iyon, napagtanto ni Natalia na walang sino man ang nakakalabas sa pasilidad at ang kaligtasan ay isang ilusyon. Ang tanging paraan upang mabuhay ay sa pamamagitan ng pagtakas, at iniisip ni Natalia na ito ay posible kapag ang mga bilanggo ay ginamitan ng gas at inilipat sa katapusan ng buwan. Kung maaari nilang ipanggap ang kanilang mga kamatayan, ang kanilang mga katawan ay itatapon ng administrasyon mula sa pasilidad. Naniniwala si Natalia na magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng oil painting na dinala ng isang bilanggo bilang kanilang bagay, ngunit hindi niya alam kung anong antas ito. Ilang araw ang lumipas, nakita nila ang isang lalaki na nakatali sa ilalim ng platform. Ibig sabihin nito ay papalapit na sina Dodge at Bobby at ang kanyang grupo, kaya't pinaniwala ni Natalia si Perempuan na bumaba upang umiwas sa kanila. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, huminto ang platform, dinala sina Dodge at Bobby at ang kanyang mga tagasunod. Sa simula, nagkunwari siyang mapagbigay at pinayagan silang kumain ng kaunti, ngunit sa sandaling umalis ang platform, pinakuha ni Dodge ang ilan sa kanyang mga tao upang hulihin sina Natalia, Perempuan, at ang mga sumama sa kanya upang labanan noong nakaraang araw. Nagbigay si Dodge ng mahabang talumpati tungkol sa kung paano dapat sumunod ang mga tao sa batas, hindi ito dapat ipaliwanag. Ang paggawa ng mga eksepsyon ay isang dahilan lamang upang maging hindi tapat, at ibinunyag niya na nawawala ang kanyang mga mata na parang iyon ang nagpapatunay sa kanyang punto. Pagkatapos, hinuber ng grupo si Natalia at itinali siya sa ilalim ng platform upang ipadala sa hukay, habang si Perempuan ay pinigilan na may nakalaylay na braso sa itaas ng hukay, kaya't nang bumaba ang platform, naputol ito. Samantala, sa misteryosong silid, patuloy ang mga bata sa paglalaro habang tila dumarami sila. Sa susunod na buwan, nagising si Perempuan sa antas 72 at nakilala ang kanyang bagong kapwa bilanggo na si Trimagasi na ang kanyang bagay ay isang kutsilyo. Ang kanyang pagkabuhay ay nagpapakita na ang kwentong ito ay nangyayari bago ang unang pelikula. Nang dumating ang platform, kumain si Trimagasi nang hindi sumusunod sa mga patakaran. Tinalikuran na ni Perempuan ang hindi makatarong ang hustisya na ito at tumalon siya dito, inaanyayahan si Trimagasi na sumama. Habang bumababa sila, pinaniwala ni Perempuan ng higit pang mga barbaro na sumama sa kanya, kasama na si Oscar. Napakaraming tao ang galit sa mga loyalista kaya't ang platform ay medyo siksikan na. Ilang antas pa, inanunsyo ni Perempuan na sapat na ang laki ng kanilang grupo at bumaba sila sa platform. Nang mga sandaling iyon, nalaman na ang bantog na painting ay nasa selda na iyon at ang paghahanap dito ay naging layunin ni Perempuan mula pa noon, ang pag-recruit ng mga kapwa barbaro ay isa lamang paraan upang makakuha ng proteksyon. Kinabukasan, tinitiyak ni Dodge at Bobby na maubos ang platform bago ito umabot sa antas kung saan naroon ang grupo ni Perempuan. Ipinaliwanag niya na hihintayin niyang maging mahina ang mga ito bago umatake at patayin sila, ngunit isasaalang-alang niya ang awa kung sisuko sila ngayon. Nagkaroon ng pagtatalo kung paano dapat magpatuloy at may ilang barbaro ang umalis patungo sa mga mababang antas. Biglang nakialam si Trimagasi sa pagtatalo na may isang ideya, dapat silang lahat bumaba at kainin ang anumang mga loyalista na kanilang matagpuan. Gustong-gusto ng grupo ang ideya at habang nagdiriwang sila, naaalala ni Perempuan ang pagbabahagi ng kanyang kwento sa panahon ng interview. Dati siyang isang mahalagang artista at ang painting na hinahanap ni Natalia ay ang kanyang bagay mula pa noon. May anak ang kanyang fiancé mula sa ibang kasal, at aksidenteng napatay ni Perempuan ito. Sa susunod na pagkakataon na magising si Perempuan, natikman niya ang karne sa kanyang bibig. Tumanggi siyang kumain ng laman ng tao, ngunit naging sobrang payat siya kaya isang babae ang nagbigay sa kanya ng pagkain upang tulungan siyang makabawi. Nakita ang mga hallucination ng lahat ng kanyang mga kaibigang pumanaw, wala na siyang pagpipilian kundi simulan ng pagkain ng karne na inaalok sa kanya ng mga barbaro. Ilang sandali pa, papalapit na ang platform at habang lahat ay nagiging handa na makipaglaban, itinago ni Perempuan ang painting sa kanyang pantalon na napansin ni Oscar. Dumating ang platform na may kasamang maraming kutsan na biglang nahulog, ipinapakita sina Dodge at Bobby at ang kanyang grupo ng mga loyalista na agad na umatake. Nagsimula ang isang malupit na laban at parehong panig ay nagsimulang pumatay ng mga kalaban ng walang awa na tinatakpan ng buong lugar ng dugo. Naging mahirap makita kung sino ang sino at aksidenteng sinaksak ni Trimagasi ang isang babae na crush niya. Sa traumatized na estado, nagpa siya siyang tumigil sa pakikipaglaban at nagtago sa ilalim ng kama. Samantala, naupo si Oscar sa ibabaw ni Perempuan at sinimulang pigilan siya. Napansin nito ni Trimagasi at ibinigay sa kanya ang kanyang kutsilyo na ginamit niya upang saksakin si Oscar. Namatay siya matapos magtanong kung bakit napakahalaga ng painting. Pagkatapos ay lumipat siya upang magtago kasama si Trimagasi at umiyak habang patuloy na nag-aaway ang mga bilanggo. Pumunta rin sina Dodge at Bobby sa ibaba, at sa huli, wala nang natirang buhay maliban kina Trimagasi at Perempuan. Nang bumaba ang platform, nagsimulang mahulog ang mga katawan sa hukay. Lumabas si Perempuan at napansin na si Dodge at Bobby ay humihinga pa, ngunit nagpa siya siyang hindi siya patayin upang magdusa siya hanggang sa dulo. Pagkatapos, itinapon ni Perempuan ang lahat ng natitirang katawan pababa sa hukay, iniwan si Dodge na ngayon ay patay na at huli na. Sinabi niya kay Trimagasi na aalis na siya at tinanong siyang sumama, ngunit nagpa siya siyang manatili, sinabing ito ang pinakamagandang buwan ng kanyang buhay.
Pagkatapos, sinimulan ni Perempuan na kainin ang kanyang oil painting at nawalan siya ng malay na may bula sa kanyang bibig bago punuin ng gas ang selda. Sa misteryosong silid, isang buong tambak ng mga bata ang nagsisikap na umakyat hanggang sa may isang batang lalaki na makararating sa tuktok. Sa sandaling iyon, may liwanag na sumisikat sa kanya at dalawang matatanda mula sa administrasyon ang dumating upang dalhin siya palayo. Nang magising si Perempuan, nakatali siya sa isang tambak ng mga patay na katawan na inaalis ng mga manggagawa ng pasilidad na nangangahulugang nagtagumpay ang plano ni Natalia. Itinulak ang tambak sa hukay at nakita ni Perempuan kung paano nilinis ng mga manggagawa ang mga selda at inayos ang mga natutulog na bilanggo gamit ang mababang gravity. Nang iwan ng mga manggagawa ang tambak sa dulo ng hukay, nagkaroon si Perempuan ng nakakabiglang pagkaunawa. Ito ay hindi ang labasan, ito ay antas 333. Agad siyang kumilos upang makawala sa lubod at nagtago sa ilalim ng kama habang pinapanood ang mga lalaki na dalhin ang napiling bata. Inilagay ang bata sa isa pang kama at itinulak ang tambak ng mga katawan sa isang butas patungo sa isang lihim na antas na mas mababa sa 333. Sa kabila ng pakiramdam ng pagkakasala sa pagpatay sa anak ng kanyang fiancé, nagpa siya si Perempuan na linisin ang kanyang konsensya sa pamamagitan ng pag-save sa batang ito. Gumawa siya ng isang talon upang maabot ang isa pang kama, ngunit aksidenteng tumama ang kanyang ulo. Pagkatapos, kinuha niya ang bata at sinubukang umalis, ngunit ang gravity ay patuloy na nagiging problema at nagdulot sa kanya upang muling tumama ang kanyang ulo hanggang sa mawalan siya ng malay. Muling lumitaw si Perempuan sa platform kasama ang bata sa gitna at isang grupo ng mga cannibal na handang kumain. Nagbigay sa kanya ng kutsilyo ang isang lalaki na parabang inaanyayahan siyang pakainin ng bata, ngunit sa sandaling iyon, nagising siya na sumisigaw. Siya na lang at ang bata ang nasa antas 333 at ang platform ay agad silang dinala pababa sa napakadilim na ilalim. Hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga cannibal ngunit hindi siya inatake dahil sa bata. Ipinaliwanag nila na kailangan manatili ni Perempuan dahil tapos na ang kanyang paglalakbay at tanging ang mga bata lamang ang pinapayagang umakyat muli. Tinulungan siya ng mga cannibal na bumaba sa platform at pinanood kung paano ito nagsimulang umakyat muli na dinadala ang bata sa mga bagong bilanggo. Sa paglipas ng panahon, parami ang mga bilanggo na dumarating sa ibaba sa ibabaw ng platform na may dalang bata. Tila ang pasilidad ay may maraming mga bata bilang isang kasangkapan upang manipulahin ang mga bilanggo, ginagamit sila bilang isang peking simbolo ng pag-asa o upang pigilan ng sinuman na subukang tumakas. Kasama rito ang pagtatapos ng unang pelikula na nagpapakita kay Goring na dumating kasama ang isang babae habang nakakakita ng hallucination ni Trimagasi. Bumaba si Goring sa platform upang makapag-akyat muli ang babae. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Perempuan si Goring at niyakap siya na nagpapakita na siya ang kanyang fiancé. Siguraduhin mag-subscribe at i-turn on ang notifications upang makapanood ng higit pang mga video tulad nito. Salamat sa panonood!